Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. Sa video na to ay magkokomento tayo patungkol po dito sa naging desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na ika nga wag nang iantala o wag nang pigilan pa itong PUV modernization program ng ating pamahalaan. At para po sa kaalaman ng lahat ay naglabas po ng isang kahilingan o resolusyon ang Senado na pansamantalang pinipigilan itong modernization program ng ating mga jeepney. So, marami ang nagsasabi na para bang napahiya ang Senado sa Pangulo dahil kung tutusin na co-equal body ang ahensya ng Pangulo at ang executive branch at ang legislative branch na kung saan ng Senado ay nabibilang. So, actually, kani-kanina lang nabalita ito at marami na tayong medyo nakakausap sa kalye na para bang napahiya si Senate President Jesus Escudero dahil alam naman natin na kumbaga isa si Pangulong Bongbong Marcos sa mga sumuporta para maging Senate President si Jesus Escudero, pero may mga kumukutya din kay Senator Escudero na para bang hindi siya karapat-dapat na maging Senate President dahil magpasa hanggang ngayon, bagamat maiksing oras pa lamang naman po na nag-aantabay tayo na magkaroon siya ng o maglalabas siya ng kanyang sariling komento patungkol po dito sa pagtanggi o pagbasura sa kahilingan ng Senado na suspindihin muna itong modernization program na ikinatuwa naman ng mga nag-consolidate na o yung mga sumunod at ikinalungkot naman netong mga nagsusulong na mapigilan ito dahil siyempre alam naman po natin na ang unang pinagdedebatehan dyan ay yung proseso. Ay yung proseso kung paano magta-transition ang ating traditional jeepney papuntang moderno. Kaalinsabay na rin po niyan ang pinansyal. Yan po ang unang siyempre problema diyan dahil bibili ka na ng bagong jeepney. Siguro yung pagko-consolidate o yung paggawa ng kooperatiba ay kagyat naman sigurong masusunod ng mga PUB operators. Pero pagdating sa aspeto ng pinansyal ay diyan sila namumroblema dahil sa pagkakadinig ko, sa pagkakaintindi ko, ang isang modernong jeep o yung tinatawag na minibus ay nagkakahalaga ng magmula 2.3 hanggang pumapalo pa ng 3 milyon na kung saan ay malayong-malayo sa presyo ng isang brand new jeep na kung saan umaabot lamang po ng mga 700 hanggang 1 milyon. Kapag ka 1 milyon magandang-maganda na po yun at fully stainless na. So, babasahin natin ang katwiran ng Pangulo kung bakit hindi na niya binigyan pa ng pagkakataon para maantala itong modernisasyon ng PUJ. So, ayon sa kanya, sinabi niya na napakatagal na panahon na nga na naaantala itong modernization program at napapanahon na para talagang panindigan na ng Pangulo o ng pamahalaan itong isinusulong na modernisasyon. So, sa side naman ng Senado, siyempre, kini-question nila yung proseso at maging yung mga halaga. At may nagsasabi pa nga daw, ayon sa
ginawang pagdinig ng Senado na may mga modern jeep daw na ngayon daw ay nakatenga na at walang spare parts. So, bukod sa mahal, walang spare parts at saka hindi siya ganun katibay. So, yun ang mga kini-question ng Senado. Kaya pumirme sila ng isang resolusyon na kung saan pansamantala muna nila inaantala itong paggulong ng modernization program ng mga PUJ natin. So, ano naman ang komento ng isang hamak na kanto boy na katulad natin? Well, unang-una, tama naman si Pangulong Bongbong Marcos nang sabihin niya na matagal nang naaantala itong modernization program. Ilang administrasyon na ang dumaan pero talaga sadyang hindi maipatupad dahil nga po syempre pag sinabi nga PUJ, murang pamasahe at well, kahit sino ay sa bawat kanto, sa bawat kalsada ay merong jeep talaga. At samantalang itong minibus, itong modern jeep na to ay medyo may kamahalan. Pero ang sa atin naman syempre, hindi naman masama. At sinabi ko to dun sa mga vlog ko patungkol po dito sa modernization program ng ating pamahalaan na wala namang masama na magmoderno na ang jeep natin. Ang ang nagiging problema ko lamang dito, una nga din talaga, sadyang yung presyo. Napakamahal po talaga nun. Ikalawa, kaya namang gawin ng ating mga local manufacturers dito sa Pilipinas yung mga gusto na makita ng LTFRB sa isang modernong jeep. Ikatlo, hindi dapat mawala yung iconic na itsura ng isang PUJ. Maaari naman natin palakihin yan, di ho ba? Lagyan natin ng pinto sa gilid, merong regular at merong aircon. Magagawa po ng ating mga local manufacturers dito yan, ng ating mga manggagawa. At ikaapat, kapag ganun po ang ating ginawa, makakagawa po tayo o makakalikha pa po tayo ng mas maraming trabaho para po sa ating mga skilled workers. Napakaraming skilled workers po ang mahahire o mai-empleyo kapag ibinigay po natin ang pagkakataon, ang pahintulot, permit para makapag-produce na ng mga modern jeeps itong ating mga local manufacturers. At kini-question ko rin, syempre, bakit nga naman yung mga foreign na companies lamang ang may karapatan, ika nga. Syempre, kompetisyon yan. Pero sabi nung iba, lalo ng mga dating naging official ng LTFRB at panansya ko pati itong mga bagong opisyales na kahit daw ika nga may brand yung mga gumagawa ng mga modern jeep ay nagkakaroon pa rin ng kompetisyon sa pamamagitan ng kompetisyon sa pagdating sa presyo at ika nga kalidad. Pero sa nakikita ko po parang hindi naman naglalayo ang kanilang mga presyo. Magka-depresya man, baryang-barya lamang po. At parang sa aking sapantaha ay ika nga ay may pag-uusap na itong mga malalaking kumpanya na to na sa ganitong presyo sila lalagay. Siyempre, dumadaing din yung mga ating mga operator. Karaniwan po sa mga operator ng mga traditional jeep, isa, dalawa lamang po ang mga pagmamay-ari. Pero kung aalisin na po sa kanila yung kanilang prangkisa, medyo marami-rami po ang mawawala ng trabaho na ayaw naman po nating mangyari. Magkaganon man, pabor pa rin ako sa modernisasyon. Yun nga lang po mga nabanggit ko kanina, dapat sana makita po natin yung presyo, bumba, mabigyan ng authority ng karapatan ng ating mga local manufacturers na gumawa ng modernong jeep. Ikatlo, yung iconic look. Ika nga, hindi dapat mawala yan. Diyan tayo nakilala sa buong mundo. At syempre, ikaapat,
ay yung prangkisa kailangan mapag-usapan din. Ito naman dun sa parte ng mga hindi pa nagko-consolidate, mag-consolidate na kayo. Humiling kayo sa LTFRB, sa Pangulo, na bigyan pa kayo ng palugit. Idulog din ninyo na sana mapayagan itong mga local natin, mga lokal, Kaparis ng Sarao, Malagueña, Francisco, na makapag-produce din ng mga iconic modern jeeps na gawa dito sa atin. Dahil yan po ang isa sa mga sumisimbolo sa Pilipinas. Hindi ako tutol sa modernisasyon, pero dapat maging malinaw na ang prangkisa ay hindi lamang po dun sa mga can afford na mayayaman na kayang bumuo ng kumpanya o korporasyon na kung saan isa lamang po ang may-ari. Siyempre, parang hindi naman fair yun. Bigyan niyo po ng pagkakataon na yung mga maliliit na tao, yung mga katulad natin na 1 milyong kahig, walang matuka, ay magkaroon din po ng pagkakataon na magmay-ari ng isang moderno pero iconic look na jeep na sa kanila ang prangkisa. Sa tingin ko, yan po ang kanilang ipinaglalaban. Hindi naman din siguro sila tutol sa modernisasyon dahil aminin man nila sa hindi, marami ng bulok na jeep talaga ngayon. Ako, nakakasakay ako sa mga bulok na jeep. Minsan kinakabahan din po ako. Siguro panahon na para palitan na itong mga lumang jeep na to at mapalitan ng mga mas makabago, mas malaki at mas maginhawang pampasaherong jeep para sa ating mga mananakay. So, aantabayan natin kung may mga latest development pa dito sa usapan na to, sa usapin ito. At dito ko napuputulin ang video na to. At sa susunod ko pa pong mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So with that, ako po si Boss Dags. At kung dito sa channel na to, ako ang boss. Kayo naman po lahat ang mga amo ko. Marami pong salamat.